Ganyan lang pala pagtanggal ng molding niya kabayan, sikutin mo lang kabayan, pero ingatan mo yung molding kabayan kasi walang problema masira yung molding na yung kabayan kasi may bago na yan. Pero pag walang bago kabayan, kailangan ingatan natin kabayan. Pero okay. Ito pala yung gagawin natin kabayan, Volvo XC70 2013 model. So may bago tayong bumper kabayan, bagong bumper, bagong taillight, bago din to kabayan, basag to. So ito yung repair natin. Repair natin to sa kabayan, ito, repair pasok yan sa kabayan, pati yung ito bago dito. Ito pati ito kabayan. Ito mayroong maliliit ito. Ito spot to maliit, tapos pati ito kabayan, ito. Repair to. Ito. Yan, scratch lang yan siya. Lilihain na natin yan kabayan, pero ito i-repair natin to. Lumang modelo kabayan, 2013 model na. Ito kabayan, ititip na natin. Ganyan lang pala pagtanggal ng molding niya kabayan, sikutin mo lang kabayan, pero ingatan mo yung molding kabayan kasi walang problema masira yung molding na yung kabayan kasi may bago na yan. Pero pag walang bago kabayan, kailangan ingatan natin kabayan. Pero okay yan kabayan, walang problema pagtanggal, easy lang yan siya kabayan. Pati yung bumper kabayan, hindi mahirap tanggalin yan, saglit lang yan kabayan, pero flower yan siya kabayan. Number 8, may number 8 dyan sa itaas, kunting itaas kasi lumang modelo yan siya kabayan, ibang klase na yan pagtanggal. Pero mas bilib ako sa mga lumang modelo kabayan kasi maganda yung kapit ng bumper na yan kaysa mga bagong modelo ngayon, saglit lang tanggalin yung mga bumper, tapos yung mga clip lang din ang naghahawak. Mas yung luma talaga, lalo na yung mga Toyota na lumang modelo kabayan, maganda yung pagkabit ng bumper kasi may ganito lang pala magtimpla ng body filler kabayan. So yung hardener yan siya kabayan, ipalinya mo lang yung hardener. Yan, konti lang yung hardener kabayan, pero minsan pag taglamig damihan mo yung hardener. Pero yung kabayan, haluin natin maayos. Kailangan nakaayos yung paghalo kabayan kasi pag hindi yun makaayos, delikado din. So ayan. Ayan, dati sinubukan ko yung fiber tapos konti lang inilagay ko yung hardener, iba yung kapit niya kabayan, hindi ganong yung tumigas, hindi ganong ibang kapit. So kailangan maganda talaga yung pagkahalo mo, saka yung tamang paghalo. So ganun lang pagpahid din ng masilya kabayan. So saglit lang siya ipahid, masanay ka din kabayan. Pag yan ang ginagawa mo kabayan, masanay ka din. So hindi ka mahirapan, masanay, basta masanay ka din sa mga ginagawa mo lagi. So, pahid mo lang ng ipahid kabayan, ganun lang kabayan. Yan, kasi didikit naman talaga yan sa kabayan. Tapos pag hindi ka ganong magaling sa masilya, yung mga bago pa katulad ko, saglit lang yan kasi lilihain din naman natin yan kasi ibang style dito kabayan, puppurin mo pagkatapos yung lihain, puppurin.
Ito kabayan, no, sa bumper kabayan, no, makapal na masilya kabayan, bawal yan dito kabayan, pero may gumagawa pa rin kabayan. Yan, makapal na masilya kabayan sa bumper, hindi pwedeng lagyan ng masilya dito ng bumper kasi kunting sagi lang dito mabiyak agad yan. So bawal talaga yung magbagay ng masilya sa bumper. Ang gawin mo, painitan mo lang yung bumper, tapos ayusin mo ng maayos. Yung pag may biyak naman, i-repair mo ng plastic. Yan. Yung maglagay ka ng may katulad dito kabayan, masagi ka konti, biyak agad yung bumper. Yung kuwan kasi may masilya kaya hindi dapat ganyan. Kabayan, ito nang gawin natin kabayan, pero bago tong bumper kabayan, hindi i-repair yan. Sayang yung kabayan, pero pwede pa i-repair yan kabayan, no? Painitan na natin yung kabayan. Pero wala, bago yan siya kabayan. Magpalit lang tayo, tanggal kapit lang tayo. Toyota RAV4 2017. Pag 2017 kabayan, Toyota RAV4 maliit pa siya kabayan. Pero yung uso, tingnan mo yung uso kabayan, maganda. Pero hindi talaga yung bagong modelo ngayon 2021, maganda na yun. 2017 na modelo ito, ganito. Pero okay na rin ito siya kabayan, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3. So 6 years. Okay na rin siya kabayan, maganda rin. Bumper lang yan siya, papalit tayo ng bumper yan. So tatanggalin ko yung bumper, may bumper, tapos may bago naman, ibigay ko sa preparasyon para mabilis. Ganun lang kasimple kabayan, para mas mabilis yung trabaho. Yan, Toyota RAV4, yan ang RAV4 na kabayan. Kia Sedona 2020 kabayan. Yan. Ganito kalaki kabayan. Tapos ito yung ganito kalaki yung Kia, yung Hyundai. Basta malaki sa kabayan, tingnan mo kabayan, no? Family size talaga siya. Ganun siya malaki. Parang minivan siya. Hyundai, ano yung Hyundai nga kuan sa atin yung malaki nga Hyundai. Ganyan kabayan, no? Sliding door siya sa likuran. Sliding door na siya. Kiyas, ang ginawa pala nito kami sa harapan lang. Ito, kulang sa pasok to. Butang ano. Harapan, lahat ng harapan ginawa nito. Okay na siya kabayan. Ganito kabayan yung truck na yan. 2015 model, lumang modelo na pala to. Kaya pala kalawang na sa loob. Ang ginawa nito kabayan yung bumper. So nirepair natin yung bumper, tinanggal, kinapit ko na yung kabayan, tapos napiturahan yan. Dito natin nirepair yung bumper, pati yung fender. So yung ilaw, headline natin, tinanggal natin yan. So nakabit na natin yung, ito nirepair natin yung pintuan, saka yung bagong pintuan sa hulihan ito. Bago na sikanhan kabayan, pero parehas lang yung kulay, magkaparehas. Pero pinuturahan natin lahat kasi yung loob may tama din. So ginawa natin yung, ito wala pa natin yung sticker dito kabayan, yung ganito wala pa, hindi pa nakinabit, pero pwede na ilagay natin yan, tanggalin natin yung rubber, saka natin itanggal, kapit. Ito nirepair natin yung panel, ito bago to sa kabayan, ito molding bago, ito hindi bago yan, sikanhan yan, yung bago din dito, saka natin ilagay yan, bukas na. Ito kabayan, ito yung ginawa natin, ito nirepair natin ito kabayan, ito kabayan kasi yung mga kabayan, kinabit ko kanina yung kuwan, tanggal yung pintura. Ito kalawang kasi yung kabayan, kaya pininturahan sinama, kalawang yan pati dito. So kailangan lagyan natin ng plastic yan dyan bago natin ikabit yung kuwan dito, yung handle nya, parang handle yan. Ito pininturahan din natin to, tinanggal natin ito nirepair natin to, yan, yung itim nya yan, catch up lang naman siya, patch up lang siya yung pintura, pero ito tinanggal natin to para pinturahan. Okay na siya kabayan, lumang modelo 2015. Kabayan, bagong bumper na siya kabayan, bago, pero ang problema kabayan, pilong kabayan, bawg kayo. So, ang sayo na kayo kabayan, painitan na nato siya. So mainit na, mayroon tayong heater na pang painit para siyang yung blower ng hair blower, pwede siyang painitan na natin, na painitan niya kabayan. Pagkatapos siyang painitan, lagyan mo na ng tubig,
yung kahit mabasahan lang, nabasa na tubig, yun ganun lang siya kabayan, pahiran mo para hindi na siya gagalaw pagpainitan mo, tapos tulak-tulak, sabay tulak-tulak mo sa magandang alignment niya kabayan. Ganun lang siya kabayan, easy lang siya ang process niya. So kayang-kaya yung nagawin kahit kayo pag may mga sakyan kayo na medyo na nabangga yung bumper, natupi, so painitan nyo lang pag walang gasgas. So pag kahit may gasgas, pwede nyo isprayhan yan. Ito kabayan, molding ng OD ito kabayan, OD Q3 o Q5, basta molding siya kabayan ng OD. Tingnan mo kabayan, oh. Tingnan mo kabayan, oh. Yung mga ganyan, nireklamo yung may-ari bumalik kasi mayroong ganito, kailangan tanggalin natin ganito. Ang problema nito kabayan, yung pagsikwat mo, pag ito lang kabayan, oh, yan. Dapat pag sikwat mo kabayan, katulad dito kabayan, nakadikit to sa pinder, so kailangan tanggalin mo dito kasi ito nakaipit yun, maganda to pagkaipit sa pinder kabayan, hindi basta-basta to eh. So kailangan sikwatin mo ng maayos, kailangan sa loob, kasi pag makaganyan yan, ito automatic yan, masira to, katulad nya, oh, sira yan kabayan. So kailangan pupurin natin to ng aliha, pupurin natin yan. Yan ang delikado kasi babalik talaga yung may-ari pag may mga may-ari na masilan. Katulad nito, kumanto yan siya eh. Tapos na kabayan, tingnan mo kabayan, lihan na natin ng 180 tapos 320. Wala na siya, wala na yung i-primer natin to. Pag ma-primer na to, okay na to siya kabayan. Kabayan, hindi sa pagmayabang kabayan, ito pala yung baril ko kabayan, no? Packs yan, no? Packs, baril yan kabayan, up, pack, so, tapos yan, tanggalin pa natin yung double adhesive kabayan, kasi pag tamayin natin yung kabayan, mahirapan tayo dyan, matagal. So gamitin natin yung yan kabayan, plastic yan siya, plastic, rubber yan siya kabayan, rubber yan matigas, tapos yung gawin mong drill bit, yan, gawin drill bit, tapos rubber yan, tapos paikutin mo lang, number 1 sa number 2 lang yung power niya kabayan. Yung mga bakal kabayan, katulad yung pintura, bakal, hindi yung plastic. Pag bakal, number 2, mabilis yung ikot, okay lang yan. Pero pag plastic kabayan, katulad yung bumper, sticker ng bumper, double adhesive ng bumper, so yung gamitin mo, number 1 lang, kasi ma-overspeed, iinit yung kabayan eh. Pag iinit yan, automatic yung pintura matanggal. So plastic, mabilis matanggal yung pintura. So kailangan pag bakal, number 2 yung speed, okay lang. Pero pag bumper, yung mga plastic kabayan, kailangan number 1 lang tayo. Kasi delikado yun, mapupunod yung pati pintura. Hello kabayan, magandang araw. Tatanggalin natin yung sticker sa bumper kabayan. Yung gamitin natin kabayan, yung rubberize yan sa kabayan, tapos sa drill lang siya. Gawin natin drill bit sa yung rubber. So yung kailangan may power yan sa kabayan, mayroong 1, 2. Ang gagamitin mo kabayan, huwag yung 2, kasi yung 2 kasi kabayan, pag iinit yan kabayan yung bumper. So yung pag idiin mo lang idiin yan, tapos iinit siya, yung bumper pwedeng matanggal yung pintura. So ang mas maganda, ang number 1 yung power mo dyan, para hindi gaano ka mahirapan. Kasi pag kamayin mo, sinubukan kong kamayin kabayan, hindi talaga mahirap yan kakamayin kabayan eh. Kung gagamit ka rin ng blade, mahirap din, masusugatan yun. Kasi yung tatanggalin natin yan, bending lang yan sa kabayan, yung repair natin, yung sa may duluhan ng bumper. So yung ganyan, kailangan ingatan yung mga sticker na yan. So saglitan tatanggalin yung mga ganyang sticker sa sasakyan. Pag mano-mano, yung kamayin mo yan, matagalin yan kabayan. So mas maganda yung machine na ganyan, tira. Rubber na kawan, yung sa drill, gawin mong drill bit siya. Yan o. Ganun lang o. Ganun lang kasimple kabayan. So pag-ipalo kabayan ha, kung nagustuhan nyo yung video kabayan. Kabayan, ito na pala yung Jeep Wrangler natin kabayan. Tapos yung pangalan na Jeep, wala yang bago. So kailangan ibalik natin yung bago, ay yung luma. Tapos yung Wrangler Unlimited kabayan, itim yung nailagay natin, itim pala, hindi natin tinignan yung kulay, itim, tapos may dalawang klase pala yan, puti, yung original natin na tinanggal yung pinder, kasi binalitan natin yung pinder, puti pala, so kailangan natin tanggalin ulit yung itim, kaya pala sa paglagay ko, sabi ko, pangit to kaya pala, itim pala yan kabayan, so mali tayo kabayan, kaya tanggalin natin ulit yung Wrangler at Unlimited, tapos palitan natin ng puti na bago. Yung katulad nyo kabayan, Wrangler na puti. So maganda talaga pag puti. So pag puti siguro na
Gamit tayo 120 kabayan, liha nya. Nindot na katong pangliha kabayan kay taas kayo ba. Nindot na siyang taas. Kay ron sigurado. Why kuha nang kung magliha nimo, why guit basta taas yung gamiton. Pareha na pero kanang kuha ni. Imo lang distansya gyud nimo kay ang pintuan na di man siya blending. Unya ang pagliha kabayan ay kantuan na sa bumper. Maong atong bumper kay trip ng bumper isiting na to. Tanawo na to kung parehas ba ang linya kasi may kurba yan kabayan og panel papuntang bumper. Yan. Kailangan hindi wala natin mo gamit og tape na kabayan kay makita na kabayan nato ng isprihan og katong imong tubig nga naigawan sigurado makita ng linya na. Pero kung mag-install mo kabayan putag tape dugtungan ng bumper. Yan okay na siya kabayan, sigurado na siya kabayan na perfect na kauman. Mas maayo tong pangliha nga taas yung gamiton na kabayan bisan pag taas na siya nga gahi diretso kay nang may pangliha karon mo bubaw kung sa porma sa imong lihawon mo porma sa dang pangliha. Pero wala problema. Kabayan, magandang araw kabayan. So pangalawang patong yan sa masilya kabayan. Dinikit na natin yung fender para malaman natin yung fender, yung alignment niya kasi may linya yan siya kabayan, may groove yan siya kabayan, kailan nakakabit yung bumper para makita natin yung alignment. Tapos pag final liha din natin, kailangan iangat lang natin yung bumper tapos lilihain na natin yan. Pero kung repair naman yung bumper, walang problema, masugat yung kabayan kasi repair din yan. So titirahan din natin ng primer yan. Ganun lang siya kabayan, ganun lang kabilis kabayan, titirahin yan kabayan. Tapos yung linya, paglilihain na natin yan para makita natin yung linya. Kahit hindi natin lagyan ng guhit yung linya, okay na yung kabayan. Yan, bahil lang kabayan. Pangalawang patong yan, okay na yan pagkatapos lihain. Ganun lang siya kabayan. Toyota Corolla kabayan 2020 model. Ang ginawa nito kabayan, ito yung mukha niya 2020 model. Ang ginawa kabayan, sa likuran lang kabayan. Yung bumper, bagong bumper to kabayan ha. Yan, bagong bumper sa likuran. Bagong pintura na din yan. Pero yung accessories niya hindi bago yan. Yung sa baba. Yan lang bago. So okay na siya kabayan. Mayroon tayong 3 hours sa pagtrabaho niyan. Ang preparasyon niya sa kapintura 4 na oras. 4 na oras at 40 minutes. Ito yung maganda kabayan. Tingnan. Toyota Corolla 2020 model. Hello kabayan, magandang araw kabayan. Yan kabayan, yan ang plastic kabayan, hindi pwede tanggalin yan sa kuwan kabayan. Yung pangliha natin ng double adhesive o sticker, yan ang pantanggal natin yung machine. Hindi pwede yan, kailangan kamayin talaga yung kabayan. Sobrang tibay yan kabayan. Plastic yung kabayan, pero importante kasi yan kabayan sa hood. Sa hood, sa fender, mas maganda yan kasi para iwas kalawang. Mas magandang mayroong cover na ganyan kabayan. Pero matibay talaga tanggalin yung kabayan. Tinanggal pala yung kabayan kasi yung hood i-repair natin yan. So kailangan tanggalin natin yan para pinturahan. Yan kabayan. No? So matibay talaga yan sa kabayan. Yan. Tapos yung mga naiwan yung kabayan, lagyan natin ng thinner. Kabayan, Honda CR-V kabayan. 2016 model. Medyo luma na siya kabayan pero maganda pa rin kabayan, maalaga yung may-ari. Depende kasi talaga sa may-ari din, maalaga. Tingnan mo kabayan, no? Yung rim lang siya kabayan, pero ganun talaga pag summer kasi minsan yung summer, pag dito summer, yung rim nila hindi original. Pero pag winter naman, original yan. Pero kadalasan pag summer original, pero ito baliktad. So, baka babae si may-ari nito. Yung kabayan, no? Yung ginagawa natin kabayan ito, yung bumper sa likuran, bagong bumper sa likuran, pero yung sa baba hindi na bago yan. Ito lang, yung bumper sa likod, ito lang bumper yan. Ito, pinalitan din natin yung mga ilaw. Ito yung ilaw dito. Yung sa brake niya, ito yung brake. Tapos sa reverse dito. Yan, bago na yan. Kasi ayaw umilaw. Yung reverse dito pala yun. Ito yung sa kuan kabayan, yung emergency light, saka yung sa signal. Ito yung sa reverse. Ito pinalitan natin yung reverse, dito pinalitan natin yung brake. Ito. Yan. Tapos yung bumper pinalitan natin. Ito bago na to siya kabayan. Basag yan eh. Yan. Pati ito, yung ilalim. Ang bayad pala nito kabayan ha.
Ang bayad nito, tingnan natin kabayan kung magkano bayad yung sa likuran lang sa bumper para malaman nyo magkano. Kasama sa insurance, kasama lahat yung mga accessories, yung bumper, kasama yon. So 1,600. 1,600 yung bayad, 1,676. Pero yung nabayad naman kabayan, yung bumper naman $346 yun, Canadian dollar. Tapos yung sa baba 200 yun, maliit lang, 200 na agad, ang mahal pala yun. Tapos mayroon tayong yung isang maliit 557. Yun lang kabayan. So 1,676. Ito kabayan, RAV4 na naman tayo kabayan. I-assemble natin yung back panel. So nagpalit lang tayo ng back panel kabayan. Ito yung lumang back panel nya. So ito yung pinalit natin. Yan, tinanggal na natin yung wiring, tapos kapit na natin yan. Pati yung bumper kabayan. Ito yung bumper nya. Toyota RAV4. So tingnan natin itong modelo kabayan para malaman nyo kung anong modelo. Hybrid ito siya kabayan ha, electric car kabayan. So ang Toyota kabayan matagal na, 2018 ito kabayan. O yan, hybrid yan kabayan yan. Kabayan, ito tama, wala na ito kabayan, hindi kasama yan. Yung back panel lang. Subaru Impreza kabayan, repair yung bumper, repair yung fender, repair yung pintuan, dalawang pintuan, pati yung panel. May 25 hours tayo dito kabayan. Yan. Tama ba yan siya kabayan, no? Repair yung bumper sa ulihan din. Yan. Yung trunks hindi na. Subaru Impreza, maganda din tong kabayan. Pero yun nga, hindi naman to siya. Kotse lang siya kabayan. Kabayan, Subaru Crosstrek kabayan. Ito yung gusto kong kulay ng Subaru kabayan eh. Pati SUV to siya kabayan, pati yung forma niya SUV, maganda din Crosstrek. Ito yung pinagusto ko. Yung ginawa nito kabayan, hood. Ito yung hood, bumper, saka hood, saka fender. Fender. So bago na to. So itong plastic na to, bago na din to. Ito yung tinanggal ko ngayon. Yung pintuan, blending yung pintuan. Yung gap nito kabayan, normal lang yan siya. Yung ilaw naman yan, ito yung pag-light. Sinik na natin yung ilaw lahat. Okay yung ilaw. Yan. Yung alignment naman ito kabayan, normal lang yan sa ganyan ng alignment dito sa plastic na. Gandang kulay kabayan.